Magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga senior citizen at mga PWD sa buong bansa. Ayon sa ulat, isang memorandum para sa kapakanan po ng mga senior citizen at PWDs ang nilagdaan po nitong nakaraang Biyernes. Nilagdaan ng Department of Social Welfare and Development or DSWD at tatlong iba pang ahensya ng gobyerno ang Joint Memorandum Circular or JMC number 1 series of 2023 na magbibigay ng mga patnubay sa wastong pag-uulat, pagsubaybay at paggamit ng pondo para sa pagpapatupad ng mga proyekto, programa at aktibidad para sa mga senior citizen at mga taong may kapansanan. Ang tatlo pang lumagda sa JMC ay kinabibilangan ng Department of Budget and Management or DBM, National Council on Disability Affairs or NCDA at National Commission of Senior Citizen NCSC. Sa mensahe ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na ang bagong nilagdaang kasunduan ay nakatakda tungo sa tamang direksyon upang mapanagutan ang buong gobyerno sa dalawa sa pinaka-vulnerableng sektor sa lipunan, ang mga matatanda at person with disability. Gagawin natin ito sa tunay na aksyon sa pamamagitan ng pagtiyak na lahat ng ahensya ng gobyerno mula sa pambansang pamahalaan hanggang sa mga LGU ay talaga makakabuo ng programa, makabuluhan at higit pa sa tokenism. Pinunto ito ni Secretary Rex Gatchalian. Si DBM Secretary Amena Pangandaman sa isang inihandang talumpati na binasa ng isang kinakatawan ng DBM ay tiniyak sa mga senior citizen at person with disability na ang budget department ay ganap na susuportahan ang maayos sa pagpapatupad ng JMC. Sa pamamagitan ng paglalabas ng JMC na ito, nagtitiwala kami na ang pagsubaybay at pagsusuri ng mga ahensya na nagpapatupad ng mga kamag-anak na programa, proyekto at aktibidad sa pakikipag-ugnayan ng NCSC at NCDA ay isasalin tungo sa isang mas magandang set ng data na magtutulak ng mas makabuluhang patakaran sa hinaharap. Mga pag-unlad na tumutugon sa mga umuusbong at holistic na pangangailangan ng mga matatandang tao at ng mga taong may kapansanan. Sinabi ito ni Secretary Pangandaman sa kanyang mensaheng binasa ni DBM Director Sophia Yanto Abad. Binigyan diin ng NCDA Officer in Charge Deputy Executive Director Dante Bicta sa kanyang bahagi ang kahalagahan ng pamumuhunan sa mga target na sektor upang matulungan silang maging produktibong mamamayan. Kami ay nagtataguyod para sa pangunahing ekonomiya, ito na ang mga taong may kapansanan ay dapat maging bahagi ng isang merkado na nangangahulugan na ang mga serbisyo ng suporta sa kapansanan ay magagamit para sa mga pangangailangan sa pag-unlad. Ngunit hindi ito maisasakatuparan kung hindi namumuhunan ang gobyerno sa pagpapaunlad ng human capital ng lahat ng sektor, kabilang ang matatandang taong may kapansanan. Sa patakarang ito ay meron tayong instrumento na magtitiyak na ang mga programa, aktibidad at proyekto ng mga senior citizen at person with disability ay ipatutupad, sinusubaybayan at nasusuri, sabi ni Director Victa. Pinagtibay naman ni Attorney Franklin Quijano ang mensahe ng pagsubaybay sa kasunduan sa pagsasabing babantayan namin ang lahat na gagamitin at susuportahan ang GMC na ito para sa mga senior citizen at person with disability. Ang bagong GMC ay nagbibigay ng mga probisyon sa proseso ng pag-uulat at pagsubaybay ng lahat ng ahensya ng gobyerno tungo sa makatuwirang pagpapatupad ng Section 36 ng pangkahalatang probisyon GP36 sa ilalim ng taong ng Pisikal FY 2023 GAA. Lahat ng ahensya ng gobyerno ay dapat bumalangkas ng mga plano, programa at proyekto na nilalayon upang tugunan ang mga alalahanin ng mga senior citizen at person with disability. Sa ngayon, dahil ito ay nauugnay sa kanilang mga tungkuling ipinag-uutos at isama ang pareho sa kanilang mga regular na aktibidad.
Ipinag-uutos ng JMC ang pagtutulungan ng 4 na ahensya ng gobyerno na subaybayan at suriin ang pagpapatupad ng probisyon ng GAA na nangangailangan ng lahat ng ahensya ng gobyerno ng mag-coordinate ng mga plano, programa at proyekto na nilalayon upang matugunan ang mga alalahanin ng mga senior citizen at ang mga taong may kapansanan.